Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo na andon, ano? Ngayon po ay araw ng Huwebes, ano? January 16, 2025. Ako po'y papasok ng trabaho alas 7 ng umaga. Actually, 7:15 ng umaga, ano? Medyo late na. Ano? Temperature-wise, 23 degrees Fahrenheit. Sa Celsius so siguro ito ay mga -7. Alright, so Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Ano? Napakahirap mong ipagtanggol. Minsan po nakakarinig ako ng mga tanong, no? Bakit daw ang Pilipinas at mga Pilipino ay ganon, ano? Tayo po ba talaga ay sobrang mapagpatawad, ano? Tayo maganda po ang mapagpatawad pero alam niyo po, ang pagpapatawad ay kaakibat ng responsibility or accountability o pananagot, ano? Kaya kung sa normal na tao po, ano, pag may ginawa ang tao, isang tao laban nakakasakit sa ibang tao, hindi po ba inihahabla, dinadala po sa husgado, ano? Para papanugutin ang taong may kamalian na ginawa. Yun po ang normal, ano? At pag napanagot na ang taong dapat managot, yan, may katahimikan tayo. Ano? Yan po ang dapat at normal na pangyayari. Ngayon, bakit ko nakikwento ito? Bakit ko naitatanong sa inyo? No? Kung ang Pilipino ba talaga ay sadyang mapagpatawad o talagang hindi nag-iisip ng kapakanan at kagandahan ng bansa. Pero po kasi nagtanong sa akin na ibang lahi dito kasama ko sa trabaho. At for some reason, siya ay mahilig siyang tumingin sa kung ano-anong nangyayari sa Pilipinas. Ano? Siyempre, naka-AI yan, ano? Hindi naman siya masyadong marunong magtagalog. Hindi naman talaga marunong magtagalog, makaintindi. Pero pag siya po ay nakikinig ng kanyang ng mga nangyayari sa Pilipinas, sa mga balita, nanonood sa YouTube, naka-AI po sila, may translation. Siyempre, nakikita niya, nalalaman niya kung anong, more or less kung anong nangyayari. So nangyayari po, alam niya ang nangyayari sa politika ng Pilipinas. I was surprised actually. I was surprised. He knows what's happening sa Philippines. So and alam niyo ang unang tanong niya sa akin. Tatagalogin ko na. Ang unang tanong niya sa akin, si Sara Duterte ba ay talagang Vice President ng Pilipinas? Sabi ko, yes. Siya ang Vice President ngayon, sabi ko. And then sabi niya, si Sara Duterte ba ay impeachable officer? Sabi ko, oo, impeachable officer kasi kasama yan sa konstitusyon namin. She is one of those, Vice President is one of those impeachable officers ayon sa konstitusyon namin. Okay. Tapos sabi niya, bakit hindi pa siya na-impeach? At bakit parang ayaw ng mga tao na i-impeach siya gayong marami na siyang nagawang mukhang mali sa mga pondo ng gobyerno. Alam nyo, hindi ko masabi kung bakit. Sabi ko na lang, well, yan ay malalaman natin ang mangyayari sa mga susunod kasi nakapag-file na ng impeachment complaint pero hindi pa nalalaman kung may sasubmit
o susuportahan ng Kongreso. Alright. Yan po sa kwento na yan. Hindi po kwento lang, kwentong barbero yan. Yan po ay totoo. Ano? Maniwala kayo sa hindi. Pero yan po ay totoo. Ano? And then, iniisip ko, kung yung ibang tao na nanonood ng at na sumusubaybay, kailan nila? Siguro ilang porsyento lang yan. Wala pa siguro 0.1% ng mga tao sa buong mundo nakikita at sumusubaybay sa politika sa Pilipinas. Sinuwerte lang po ako at meron pong nagtatanong sa akin na ganyan, na nalaman kong may sumusuporta, hindi naman sumusuporta, may nagtatanong at sumusunod sa pangyayari sa Pilipinas. Kung may mga taong ganyan, paano po tayo sasagot sa ganyang mga tanong? Ano? Paano tayo sasagot sa ganyang mga tanong? Kung nabalita ko po ngayon yung impeachment complaint na yan ay medyo lumalabo na, no? Lumalabo. Siguro naman maifa-file yan. Pero bakit hindi suportahan agad ng ating mga representative, ang ating mga congressman, ano? Na siyang dapat ng representante natin sa Kongreso. At siya ang dapat na boses ng mga tao ng kanyang mga nasasakupan, ano, ng kanyang mga distrito. Lumalabas po ngayon na yung mga congressman na yan, pag ayaw nilang sumuporta sa isang bagay na makakasira sa kanya, sa bawat congressman, ay hindi siya makikisama o hindi siya boboto kahit na po mas maganda ang kahihinatnan niyan o yung kahit na ang mga tao sa lugar niya ay nagugustuhan ng dapat mangyari. Dito po sa ating sa huling survey na talagang ang trust rating ni Sara Duterte ay napakababa na, 49%, bumaba po ng 10% percentage point sa parang sa Okta, isang survey na reputable survey firm sa Pilipinas. Bumaba na po talagang 10 percentage point. Tapos sa mga survey din kung gustong ipa-impeach itong si Sara, abay 40% po ng buong Pilipinas. Malaki po 'yan, malaki. So, hindi ba naiisip ng ating mga congressman na itong mga taong ito, itong mga survey na to ay sumasalamin sa kagustuhan ng tao? Alright. So, bakit ayaw nilang suportahan? Bakit ayaw nilang suportahan ang impeachment sa ngayon? Dahil po natakot na baka mawalan sila ng boto. Dahil sa mga nangyayari sa atin na ng rally ng INC, ng Iglesia ni Cristo. At ang sinasabi ng parang pinapamukha ng Iglesia ni Cristo ay ganito kami karami, ganito ang lalabas. Pero sa totoo lang po pala, hindi naman po pala yung 1.4 to 1.5, parang mga 500,000 lang. Marami pa rin, malaki pa rin, Normal na po yan pag ang nagpapagalaw ay mga religious sect katulad ng JIL, Jesus is Lord. Ayan. Noong panahon po ni Eddie Villanueva ay talagang malaki din ang na-immobilize niya, El Shaddai. Malaki din pero hindi ko na po ngayon nakikita ata ang El Shaddai. Alright, so the point is this. Yan bang mga representante natin ay dapat ba talagang magsalita lang ng pabor sa kanya o pabor dapat sa mga distrito niya? Yan po ang tanong. Dapat po yan, ang sagot po dyan ay dapat ang gumawa o gawin ang mga dapat na kagustuhan ang naikabubuti ng kanyang distrito. Okay? Yan po. So, ngayon, anong nangyayari ngayon sa ating impeachment?
wala. Ano? Wala na po. Mukhang hindi gumagalaw. Ang balita ko, ipapile daw, pero hindi. Papile, pero hindi. Ewan ko kung ano nangyayari ngayon. Ano? Bakit napakahirap? Bakit napakahirap i-file yan? So, ang nangyayari po, balik tayo dun sa tanong, bakit hindi na-impeach? Bakit hindi na-impeach? Yan ba'y pababayaan na lang natin talaga na hindi managot ang Vice Presidente sa mga kanyang mga tanong na maaari niyang ginawa o hindi ginawa? May mga investigasyon po sa Kongreso before. Ano, 'di ba? Yung sa Quadcom, 'di ba? Sa Senate, kung saan niya dinala mga confidential funds na yan. Pero hindi po niya sinasagot. Ngayon, pag po yung impeachment na yan ay madala sa Senado o ma-submit sa Senado, pwede na pong halongkatin ang mga bank accounts ng mga Duterte na hawak ni Trillanes. Ano? Yan po, diyan natin mapapatunayan kung totoo nga ba ang sinasabi ni Trillanes. Dahil po pwede na pong utusan ng Senado o ng Kongreso ang AMLAC o ang mga bangko na isiwalat o bigyan sila ng bigyan ang Kongreso ng kopya ng mga statement of accounts, bank accounts. Ano? Diyan natin napapatunayan kung saan napupunta. So sa ngayon po kasi hindi mapatunayan yan. Dahil ayaw sagutin ng mga Duterte. Di ba? Yan po, ayan ang problema dyan. So, pag yan ay na-file, ilalabas na po yung mga ebidensya na yan, kung totoo man yan. Ano? Kung hindi totoo, well and good, diba? Kung totoo, dapat itong ma-impeach na yan. Ano? So, ang tanong ba, kung hindi i-impeach, tayo ba talaga ay handa ng patawarin ng ating mga miyembro ng gobyerno o mga kawani ng gobyerno na nangungurakot sa ating bayan, nagnanakaw sa ating kaban ng bayan. Ano? So, ang mangyayari po niyan, pag yan ng panabayaan natin itong si Sara Duterte na hindi managot, ang mga opisyal po ng gobyerno, sabihin na siya, sige, mangurakot na tayo ng mangurakot, naman tayo eh. Patatawarin naman tayo ng taong Pilipino basta tayo ay sikat. Di ba? Basta tayo ay sikat at tayo ay malakas, patatawarin tayo ng taong Pilipino. So mangurakot na lang tayo ng mangurakot. Yan po ang iisipin. Ano? Yan po ang iisipin ng mga taong gobyerno na iniluluklok nyo. Right? Kaya ba nating harapin yan? Wala na pong mangyayari sa ating gobyerno. Dapat po managot ang mga tao. Dapat po ang managot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga kalokohan. Para hindi na po pamarisan. Alam niyo po ang mga taong gobyerno na hindi yan para pinagkatiwala natin sa kanila ang ating kinabukasan ng bayan. Pero kung sila po ay nangungurakot diyan, ay talaga namang walang pangyayari sa atin. Tayo naman mga Pilipino, di ba? Bigyan lang tayo ng konti, sinasamba na natin. Ano? Iboboto na uli. Yung ibinigay sa inyo 1,000, 10,000 po ang kapalit na nasa bulsa niya. Yan po yun. Ganyan kalaki. Hindi naman siya nagbibigay ng perang kanya eh. Pera po ng taong bayan yan. Okay, yan po mga pinangangurakot na yan, kung yan ay naibigay sa atin, naibigay sa serbisyo ng taong bayan. Pagpapaunlad, digitalization ng ating sistema ng gobyerno, ay dapat po yan, napakalaki na. Napakaganda na po ng gobyerno natin. Baka hindi na kayo nagrarally diyan, ano? Kung tama lang ang ating mga ibinoboto, kung tama lang ang pagpili ninyo ng opisyal na inyong iboboto at ilalagay sa gobyerno, ay aasenso po ang gobyerno natin.
So, kuminsan po, tama po si Enrile. Alam niyo si Enrile, kahit yan matanda na, no? Kuminsan, may kalokohan din po yan siguro, kuminsan-minsan. Pero, sometimes nagsasalita siya Nagsasalita siya ng maayos no? Ang sabi nga niya dito, yung tinanong niya ang Iglesia ni Cristo, tinanong niya, handa ba tayong harapin yan? Handa pa tayong gawin yan talaga? Na mga erring official, mga taong nagkakamali, basta na lang patawarin at hindi na lang i-impeach at hindi impeach at sabihin na lang ay for peace, para sa kapayapaan. Yan po. Handa ba daw pa tayong gawin yan sa mga tao at namumuno sa gobyerno na nangurakot sa atin? So, yeah. Iniiwan ko po sa inyo ang tanong, yan bang mga nagkakamaling at mga nangungurakot na tao ng gobyerno sa Pilipinas ay dapat bang patawarin na lang at pabayaan? Magandang araw po muli sa inyong lahat. At sana po ay, kung nagustuhan nyo itong mga vlogs ko, ay please subscribe and like it. Okay? Thank you. Bye-bye.